Secretary Recto, utang ng ina mo yan! Aray ko! Bakit naman ganun? oo. Dahil kinuha ni Recto. Huwag niyong kakalimutan kung sinong kumuha ng healthcare. Ano mo, talagang... Wala kayong awa talaga. Kaawa-awa talaga. Alam mo ba yung mga nagiging epekto ng mga masasamang polisiya? Ha? Yan ang nangyari kung nung kinuha yung 60 billion. Yan ang naging resulta. Puro utang. Utang dito. Utang doon. Oo. Utang ng ina nila. Ng mga nasa Malacanang, utang ng ina nila. Ala. Andam? Ano yun? Mga kasama, nagbabalik ang Session Tocasio sa oras na Alas 11:48 ng umaga. Okay, Atty. Freddy Topacio. At Juvie de Guzman. Filipino Mirror, ha? Ayan, ha? Nakabalanda na dyan, ha? May column dyan, si Manay Jubes. Juvie? Manay Jubes, biglang naging, biglang naging Bicolano, no? Manay. Manay. Anyway, bago tayo magpatuloy, ha? Yes po. Ay anyayahan natin sila mamayang alas 2. Dapat kasi may motorcade. Okay naman, may motorcade pa rin. Opo. Pero yung mga hindi walang sasakyan o ayaw na sumali sa motorcade, pwede na sila mag-proceed directly sa main gate ng Batasang Pambansa para sa isang malaya at mapayapang protesta laban sa corruption, laban magdidemand ng hair follicle test at suporta kay Kiko Barsaga. Yan po sa Batasan, sa House of Representatives. Tibbs. Oo, ano ba yan? Oo. Anyway, atin lang talakayin muli. Pero habol natin nabuhay daw si Nene Daddy dun sa kanta ko. Si Selma Tarimano, present daw from South Korea. Lulu Robla, shout out from for attorney. Yan. Jingjing Matayrus, hello daw. Meron pang Macau, si Maria Elsa Ramos. Okay. Eto pala, ganito pala kalaki. Nakakagimbal. Nakakagidla. Nakakatakot. Ang utang natin ng PhilHealth dahil kinuhanan nga ng kurta ni Recto. Ito. Sa public hospitals pala, mayroong utang ang PhilHealth na, drumroll please. Pag kami kasi nagda-drumroll, talsikan yung laway namin sa mikropono. Kawawa naman si Senyor Pacheco pag sumunod Yan. 14.8 billion sa mga pampublikong ospital. Kaya pala walang gamot 14.8 billion billion. Opo. Sa pribadong hospital naman ay 4 billion para sa total na 18.8 billion ang utang sa mga ospital. Yung mga claims naman, yung mga humihingi ng tulong sa pagpapagamot, magpapa-ospital, napakalaki. Ito yung mga na-stuck. Hindi yung kay Lionel Richie, stuck on you. Yun Ito ay parang nabibinbin. Ang tawag dito nila ay backlog. Backlog. Oo, na-stuck Ibig sabihin naiipon. Backlog. Oo. From 2018, in fairness, 2018 naman nag-umpisa to 2024. Ibig sabihin, hindi lamang dito sa administrasyon na to. Denied, ibinalik dahil hindi kumpleto, or hindi pa napoproseso. Alam mo kung magkano itong mga backlog na ito. Napakalaking backlog nito. Backlog. Oo. Napakalaking backlog. Yan. Drumroll. Wala yung drumroll Nasabi ko ng backlog na wala na yung drumroll. 59.6 billion na backlog. Oo. Grabe. Para sa total na humigit kumulang yan 60 billion. Yan ang nangyari kung nung kinuha yung 60 billion. Yan ang naging resulta. Puro utang. Utang dito. Utang doon. Utang ng ina nila. Hindi, yung nanay kasi nila may utang May utang ng ina nila.
Ng mga nasa Malacanang, utang ng ina nila! Ala. Ah, Andam? Ano yun? Secretary Recto, utang ng ina mo yan! Aray ko! Bakit naman Grabe, ganun? oo. Ano pang mga epekto? Alam mo, talagang... Wala kayong awa talaga. Kaawa-awa talaga. Alam mo ba yung mga nagiging epekto ng mga masasamang polisiya? Ha? Kursi. Ng gobyerno? Okay. Ito ay hindi natin imbento ito. Ito ay nakakalap natin sa mga nalalathala sa mga pahayagan. Yan. Okay. Alam mo ba na sa ilalim ng administrasyon ito? Alam mo ba? Hindi. Hindi po. Alamin natin. Oo. Halos kalahati ang bumagsak. Ano ba sound effects natin sa bumagsak? Ano? Yun. Ayun na. Sa investment dito sa Pilipinas dahil Ayun. sa kawalan ng kumpiyansa ng mga investors sa Administrasyong Marcos. Oh. Ay. Kita mo ha. Dati 1.5 trillion ang foreign investments dito sa ating bansa. Napunta sa atin. 1.5 trillion yan na trillion. Trilyones, hindi trillianes. Kengko yun eh. Alam mo ba kung magkano na lang ngayon? Magkano po? 800 billion na lang. Ano? Halos kalahati nga ang nawala. Oh, grabe. Dati 1.58, halos 1.6 trillion pala. Opo. Grabe talaga. Yun ang ibinagsak ng mga investment. At sabi nitong, ito hindi ako nagsasabi rito yung mismong kamag-anak na nila, si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ala. Otherwise known as Babes. Babes. Hindi si Babes Ano sabi Simpson, ni Babes? Sabi ni Babes. Ano sabi? Hindi, sabi mo na, hi, Babes. Hi, Babes. Oh, yeah. Parang Jimmy, hi, Babes. Hi. Hi, Babes. Ayan. Si Jimmy, hi, Babes. Hi, Jay. Ay. Sabi niya, ang dahilan, sila na nagsasabi nito Ano? Hindi na tayo. Kamag-anak na nila na maraming mga investors sa Amerika, sa Estados Unidos, Opo. ang nagpahayag ng malubhang pagkabahala Oh. tungkol sa mga anomalyang na nangyayari sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Eto, sabi naman ni Nordic Chamber of Commerce, Nordic yung Norway, Sweden, yung mga Nordic countries, Opo. na si Bo Lundqvist. Bo Ano sabi niya? Lundqvist. Ewan ko kung Norwegian to o Swedish o Lundqvist. Belgian. Yan yung mga low countries Mga Nordic countries. Opo. Hindi Nordic Iba naman yung Nordic. Oh, yeah. Wag na Okay. yung Nordic, ano yun? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Pagtitiwala! 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 Oo. Sige. Nordic. Nordic ito, Nordic. Okay. Oo. Sabi niya, ang reputasyon daw ng Pilipinas sa abroad Oh. ay napakasama. Ala. Ulitin natin. Napakasama. Lalo-lalo na Sila daw pala. sa mga investors sa Denmark, Finland, Sayang. Iceland, Norway at Sweden. Alam niyo kung bakit sukang-suka sila Why? dito sa nangyayari? Etong mga country to, i-research mo Dito sa mga country ito, halos walang corruption. Malinis ang gobyerno at mataas yung kanilang per capita Yun income. lang. Ibig sabihin, yung kinikita ng kanilang gobyerno, pag dinivide mo sa number ng inhabitants nila, malaki ang per capita. Yung kinikita ng bawat tao malaki. Ang galing. Maganda yung antas ng kanilang pamumuhay, yung Opo, standard of ang living. galing naman. Dahil nga, malinis ang kanilang pamamahala. Kaya nasa shock sila, culture shock. Paano nangyayari ito? Oh. Flood control, ninanakaw, trilyon-trilyon piso. Sabi nila, ayaw namin dyan. Meron namang Vietnam, walang corruption. Okay. Meron namang Singapore, walang corruption. Oh. Yung Malaysia, may Indonesia, may corruption, pero nakakagawa. Meron. Meron talaga. Wala naman bansang walang corruption, pero siguro kontrolado.
Kaya nakakagawa rin ng maganda. Alam nyo, si Suharto, nung panahon niya sa Indonesia, Opo. may corruption. In fact, nakulong na house arrest yan eh. Pero, ginawa pa rin siyang national hero. Bakit? Kasi sa kabila ng may corruption, ay napaganda niya ang Indonesia. Eto, develop. paano mo mapapaganda kung 20-25% na lang ang natitira, sa bawat piso, 25 centimos na lang ang natitira para sa proyekto. Ano magandang proyekto? Wala na. Napupo ka maroon. Kamote. Walis thinking na lang yan. Kamote. Kamo- Con ulelo. Kamoteng may ulalo. Yan ah. Oh my God. Oo. Wala Yan ang na. ano, yan ay kasi kamote. Kamote. Con ulalo. May oil. Diba? At sa notang yan,